Ini ang Life Word Broadcast. Ang katuyuan sining programa among pagdala sa pagtulunan sang pulong sang Ginoo sa inyong mga panimalay, agud nga inyo makilala si Kristo Jesus bilang inyong personal nga manuluwas kag maalagaran bilang Ginoo sang inyong mga kabuhi. Gani obdan naton si Pastor Pete Itabag sa iya pagdala sa pagtuon sa pulong sang Ginoo sa sining aton programa, ang Life Word Broadcast. Kamusta mga kabyanan? Sa liwat nakabalik niyo kuwas ng alagad, Pastor Pete Itabag, sa aton papadayon sa aton iya nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. And this time, imbitahon kamo sa pag-open sa inyong mga Bible sa Book of Ephesians. Amo naman ining libro nga aton nga pagatunan, kag hindi lang diri sa Facebook Live, kasubong man nga gina-replay naton ini sa aton nga madamo nga mga small, low-powered radio station all over the Ilonggo-speaking people. Ang aton nga concern diri nga mahangpan gid naton ang pulong sang Ginoo kay ang iya plano sa aton kabuhi. Aton na na-discuss ang Book of Revelation, Book of John, kag ang iban pa gid nga mga libro diri sa aton nga program. However, ang akon nga pangamuyuan nga madala sa inyo amo ang ginsulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efesos. Kay madamo gid kita diri sang matun-an nga mga kamatuoran na hanungod sa plano sang Ginoo sa aton kabuhi. Nauna, parundumon naton nga ginsulat ni Apostol Pablo para sa mga tumuluogid. Gani amoy na nga madamo sa mga misunderstanding na hanungod sa Ephesians or Book of Ephesians, hilabi na nagatudlo nga ang Diyos siya may pinilian. Apang siguro, bangod nga way nila nahangpan gid ang konteksto o kanang katuyuan kung nga agin sulat ini ni Apostol Pablo. Amoy na nga kon basahon naton diri sa Ephesians chapter 1, nagsilingi diri, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Gani aton mabasa dira sa greetings sa Apostol Pablo ang iya katuyuan kung nga ginsulat ya ini kay kung sino ang iya ginsulatan. Kay sa bagay sa paghangop sang pulong sang Ginoo, importante gid nga kuhaon naton ang kabilugan nga pagtuon. Ginatawag ina nga context o kung ano ang surrounding truth sa sinang mga bersikulo nga ginsulat ni Apostol Pablo. Hindi pwede nga kuhaon talang ang isa ka bersikulo kag dira kita maga-interpret. Isa ina katanda sa mga false teachers kag sa mga false religion nga nagakuha lang sila iya sang isa ka bersikulo kag dira nila suportahon ang ila teaching. Ti daw hindi na sakto. Importante nga pahambalon gid naton yang pulong sang Ginoo sa kabilugan sa iya katuyuan kun nga agin sulat ini kag sino nagsulat agud mahangpan ta ang tinutuyo sang manugsulat sini. Nakaintindi kita nga ang Ginoo nagamit sa mga tao agud magsulat sang iya pulong. Kag of course siyang nagpili sini nga mga manunulat, no? Kag paagi sa gahom sa balaan nga espiritu, ila inigin sulat. Hindi lang sila nga ginsulat nila ang ilayang personal nga katuyuan, kundi nga ginsulat nila ini sa guidance sang Holy Spirit. Amoy na nga kung gusto naton mahangpan gid yang kabilugan sa pagtudlo sa Biblia, basahon gid naton sa kabilugan. Hindi lang kita magkuha sang isa lang ka verse kag i-interpret nga magsuportar ya sa aton ya nga pagtuluhan o kung aton ya ginhimo nga relihiyon. Kaya mo nang delikado kaayo. So ang akon nga encouragement sa inyo, nga basahon ninyo no ang Book of Ephesians kaya mo ni karon ang aton pagkatun-an, and maybe no it will take mga months bago naton ini matapos kaya aton nga pagaidiro ng aton pagtuon diri sa sinulatan ni Apostol Pablo sa mga taga Efesos. Agud maintindihan naton ini mga controversial nga mga teachings maging tudlo sa madamo nga katawhan. And of course, no, ang kada isa sa aton, no, isa sa amon sa mga manugwali, simpre numiara nga diretso sa paghambal sang sunuman sa amon nga natun-an, pero ang guidance dira iya nga kinahanglan nga gayahan kita sang kabilugan, sang tinutuyo nga kung ano ang kasulatan, anong ginsulat, kag nga ginsulat ini. Kag ang role actually dira sa tawag naton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo, ginatawag na hermeneutics, nga tun-an gid naton nga pulong sang Ginoo suno sa iyang konteksto. Hindi nimo mahangpan ang kabug-usan sa sinulat ni Apostol Pablo kasubong diri sa Ephesians kung hindi nimo pagtun-an ang kabilugan halin diri sa chapter 1 hasta gid sa chapter 6. Kay manti ang nagsulat sini ang author, no, nga luwas we believe yang author sang Bible amo ang balaan nga espiritu, siyempre ining katawhan sang Dios nga gigamit sang Ginoo, may katuyuan sila, no, kung nga agin sulat na ini kung nga agin pasulat sang Ginoo. Kasumong sing naton sa Book of Ephesians.
Ang nauna diri nga hangpon naton siyempre ang nagsulat sini, no? Hindi naman naton na madebatihan kung sino nagsulat, kaya according sa ginhambal diri nga naghalin ini sa kay Apostol Pablo, silindri Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, no? So si Apostol Pablo nakilala naton nga siguro sa inyo nga nagabasa sa Biblia, nahangpan naton pinatun-an kung sino si Apostol Paul. Hilabi na gid sa aton nga naga-claim iya nga mga tumulo kag mga ginakabig naton nga Bible believing Christians o kung nagabase sa aton pagtuon sa Bible. Nakilala ta sa Apostol Pablo, isa siya ka persecutor, kag mabasa mo na sa Book of Acts chapter 8, no, beginning with 8 and then 9, especially kung paano siya na-convert into Christianity. Kaya isa siya ka teacher sa mga Hudiyo sa relihiyon nga tawag Judaism nga tudlo kag nagapati sila nga maluwas ang isa ka tawo suno sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. So during those times, sa Apostol Pablo hindi gid ginatawag nga nagaupod sa teaching sa atong Ginoong Kristo sa bagay nga ginapamatukan niya ini kag iya gani nga ginahimo amo nga ipersiger, no, ukon pamatyon ang mga katawhan nga nagatuo kay Kristo Jesus. Until such time nga siya mismo nakasugata sa atong Ginoong Kristo kag siya man naka-experience na tawag naton nga personal conversion to become a believer of Christ. Kaya siyempre bago kaya magsulat sa kasulatan, no, sang Ginoo, kinahanglan number 1 gida nga may arak gid nga personal relationship with God. Kaya amo man ina sa mga manunudlo sa Biblia, including myself, na kinahanglan gid may arak kita personal relationship with God. Ang isa ka danger actually sang pagtudlo sang pulong sang Ginoo, kay kung wala kaya personal nga relasyon sa Ginoo, di siyempre, ang imo paghambal, imo lang kinaugalingon nga kaalam, kay ang balaan nga espiritu amo ni siyang aton niya teacher, ginhambal gid na sa Bible, no? Kay in fact ang aton Ginoong Kristo naghambal gid nga kung magkari ang balaan nga espiritu, tudloan niya kita sa tanan nga kamatuoran nga iyagin bilin sa mga apostles. So importante ina nga may ara kita ginatawag personal experience sang pagkilala kay Kristo Jesus nga aton manuluwas. Of course, ginatawagin nga pagkatumulo or na tao liwat sa panimalay sang Dios. May kaangtanan sa Ginoo, hindi lang ang relihiyon lang ginabasihan, kundi aton personal relationship with God. And so si Apostle isa ka ginatawag naton converted nga tao from Judaism to Christianity. Kag ang iya kabuhi gingamit gid siya sang Ginoo, sang bug-os sa pagwali sa mayang balita kag sa pagpanudlo sa mga tumulo na hanungod sang ginbilin sang Ginoo nga pagtulunan nga magagiya sa ila kag including sa aton, no, sang kabuhi nga kay Kristo Jesus. Kag diri according to verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus. So ang katuyuan diri ni Apostol Pablo sa sining sulat, ginsulat niya ini sa mga balaan didto sa Ephesus. Ang pulong dira nga saints, wala ina naghambal sa mga santos nga ginapangamuyuan sa mga tao. Of course, kita mga Filipino, basta maghambal gina kita santos, ang aton mind nagakadto sa mga katawhan nga makabig naton siling nila nga matutom nga nakaimo sang milagro, kag mapalapit kita sa ila agud mo pangayo sang bulig, no? Amoy na yung paglantaw naton. Apang ang saints sa Bible, hindi na amo ang mga saints yang na-describe ya sa popular nga reliyon, no? Kundi ang mga saints diriya napatuhoy sa mga tumuluo. Because the word saints diriyo, ang buta mo lang sini mga redeemed o kon mga tumuluo. Kag nowhere in the Bible, no? Wala iya ginhambal sa Biblia o kon gina-encourage nga magpalapit kita sa mga santos agud magpangamuyo. Sa bagay mabasa mo sa Bible nga kita nga mga tumulo pangamuyuan ta ang mga saints. Hindi sila nga mga muyo kita sa ila, kundi sila pangamuyuan ta. Bisan si Apostol Pablo nagapangayo sang prayer, no, sa mga tumuloo, no, pray for us. So amo nang teaching siyang Bible. So isa ka butang diri nga hangpon naton mga kauturan in the first place para maintindihan naton ang Book of Ephesians nga ginsulat ini sa mga tumuloo didto sa Ephesus. Isa ina ka lugar dira sa Asia Minor. So ang mga tumuloo dira nga naga-compose nga tawag body of Christ during those times, no, dako ang ilagid nga role sa Christianity bangod nga si Apostol Pablo nagdugay man sa sina nga lugar. Kag in fact, I believe nakahimo dira siya sa natawag naton Bible training sa madamo nga mga disciples kag madamo sang mga makabig naton nga tumulo nga nakapastor sila nga church, including sila ni John kay sila ni Timothy. So ini nga sulat ni Apostol Pablo sa sina nga simbahan, no, to the church of the Lord Jesus Christ, to the saints which are at Ephesus. Okay?
unto the faithful in Christ Jesus. So sa mga tumulo kag sa mga matutom nga ara gidya actually sa kay Kristo Jesus. So in the first place, intindihon ta nga ang pulong sa Ginoo diri nagatudlo gid sa iyaya, no? Diri sa aton nga ini nga ginsulat ni Apostol Pablo sa mga tumulo. Importante na agod maintindihan ta nga ang mga mensahe diri karon nga matun-an naton naghambal ini actually sang mga makabig naton plano sang Ginoo sa kabuhi sa matutuod nga mga Kristohanon. And then makita taman diri ang ginhambal niya diri sa verse 2, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. At tuloy na iya sinatawag naton nga greetings ginagamit ginapirmi ni Apostol Pablo hindi lang diri sa book of Ephesians kundi sa iban man nga mga epistles o sa mga sulat nga iya ginhimo nga ang bugay sang Dios kag ang natawag naton kalinong nga halin sa Ginoo nga aton amay kag halin sa aton Jesucristo among siyang aton Ginoo. So ang greetings sa Apostol Pablo pirmi grace and peace. Hindi na aksidental nga ginuna ang grace dason ang peace. Kay wala man sa greeting sa Apostol Pablo, naging una niya nga magsiling peace and grace. Actually, una gid ang bugay sang Ginoo. Kay ang kalinong sang Dios resulta ina sang bugay sang Dios. Kag diri sa book of Ephesians, ining pulong nga grace importante kayo nga aton mahangpan. Kay bisan pang aton nga kaluwasan nadiga dipindi sa bugay sang Dios. Ang grace nagakahulugan mga kauturan, mga kabiyanan, sinatawag naton undeserved favor of God. Butambalon amo ining pabor sang Ginoo sa aton nga hindi magani kita takos. Butambalon hindi naton naangko ng kaluwasan kung anuman nga mga pagpakamayo adala na dira ang kalinong nga iya lamang sang Ginoo kun hindi bangod sa bugay sang Dios. Kay ang bugay sang Dios hindi mo ini mabakal, hindi mo ini mabayluhan, hindi mo mapangabudlayan. Ang iya pabor ginhatag iya sa aton, no? Kag actually ang mga kondisyones dira kay mostly may mga tao nagapati nga ang pagtratar sang Ginoo sa iya mga tinuga unconditional amon nga may nagatudlo iya, no, ang mga Protestant nagatudlo, ang mga reformers nga ang aton kaluwasan na ginhatag sang Dios suno lang niya sa iya kagustuhan kag wala labot ang tawo nga mag-decide, no, kag masubo na kay ang tawo la free will. However tiila na iya pagtudlo pero ang natudlo ni Apostol Pablo diriya nga ang pabor sang Dios para sa tanan, that the grace of God had appeared to all men. So hindi lang niya nag-appear ang bugay sang Dios sa mga pinili lang mga katawhan kundi sa tanan-tanan. Butambalon sino ba lang takos sa aton haw? Wala gid bisang isa sa aton nga takos nga makaangkon sang kaluwasan o sang pagpakamayo sang Dios. Kay bangod makasasala kita, kay bangod ang tanan nakasala kag nawad-an kita tanan sang himaya sa Dios. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So bisan ang kalinong nga ginhambal diri, hindi naton ina maangkon ang kahalinong nga ginhatag sa atong Jesucristo, hindi kasubong sa kalinong sa kalibutan, hindi tagid dira maangkon bangod lang sa aton hinimuan, kundi magadepende kita sa bugay sang Dios. Amo na nga ang greetings diri ni Apostol Pablo, siling niya, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. At then hinambal sa verse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Now, ining verse 3 importante ini mga kabyanan, no? Bangod diri sini nabasi gidya ang pundasyon sa aton paghangop sa book of Ephesians. Bangod gin sulat ini sa mga tumuluo. Ang hambal ni Apostol Pablo diri sa verse 3 nga mabaton naton ining natawag nga mga spiritual blessing, sila nga bulahan ang Dios nga amay kag amay sa atong Jesucristo nga ginpakamayo niya kita sang tanan nga mga espirituhanon nga pagpakamayo didto sa kalangitan or in heavenly places sa kay Kristo Jesus. Kita mo ining word lang ginagamit rin ni Pablo Permi, in Christ, in Him. Butang balon ang tanan nga pagpakamayo sang Ginoo nagadepende sa kay Kristo Jesus. Nga kun ara kita sa iya. That's why ang kondisyon diri I believe nga kun ara kay Kristo. Ang pamangkot, paano kita nangin kay Kristo? Bangod kun ara kita kay Kristo Jesus, ining mga pagpakamayo ihatag sang Ginoo sa aton. Amoy na gina-emphasize natin diri sa aton broadcast nga kinahanglan naton batunon si Kristo Jesus. Bangod sa iya lamang ang plano sang Dios nga maangkon naton ang iya bugay kag ang kalinong kag ang tanan nga pagpakamayo. Kabay nga sa pagsugod sini aton broadcast mahangpan ta mga kabyanan ang tinutuyo ni Apostol Pablo diri nga ginsulat niya ini para
Mang pantano ang mga controversies nga ginatudlo diri nga ang Dios bala may pinilian o kung bala may ara bala kita nga tawo nga tinugas ang Dios nga kondisyon kung ano himuon ta para maangkon naton ang kaluwasan. Kabay niyo obdan niyo ako diri sa madason naton nga serye sini nga pagtuon agud mahangpan naton kag mapasalamatan tang Ginoo sang iya bugay nga ginahatag sa aton kun ara kita kay Kristo Jesus. Liwat inyo iaban Pastor Pidi Tabag nga nagapaalam. Tubtub si liwat. God bless you. Salamat gid mga kabyanan sa inyo pagpadayon sa pagsunod sa nga programa. Magabalik liwat si Pastor Pidi Tabag sa madason niya kahiunan agud padayonon ang pagtuon sa pulong sang Ginoo kaupod sa inyo. Salamat gid kag kabay ang Ginoo magpakamayo sa atong tanan.